Amy, nagpipresenta maging bodyguard ni VP Sara. Nasa Qatar ngayon si Vice President Sara Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad kasama ang Filipino community. Dumalo po sa isang misa ang Vice Presidente kung saan mainit siyang sinalubong ng mga overseas Filipino workers. Tinan mo si VP Sara pinagkakaguluhan Si Marcos, nako. Pag pumunta dyan, hindi napapansinin, sisigawan pa, Duterte, Duterte. Sakit nun, no? Yung kaaway mo, nagpapahinga, ikaw pupunta dyan, pupunta ka sa iba't ibang lugar, kakampanya, sisigaw nila Duterte, Duterte. Si VP Sara, pinagkakaguluhan talaga, pambira. Oh. Nakatakda ring bumisita ang pangalawang Pangulo sa isang health center kung saan ilang Pilipino ang nagtatrabaho. Ayun! Mangga-mangga. Ay, huwag kang gaganyan. Amy, iwasan mo yan, yung nakaganyan. Manggang-mangga datingan mo dyan. Ang haba pa naman. Ay, magagalit yung tatay ko sa akin. Kasi sabi niya, oy, wag kang ad hominem. Di totoo naman alam naman ng taong bayan na sino ba ang tinawag ni BP Sarang Mangga? O, ito bang kagamit? Hindi ko nga alam kung ang tinawag niyang si Aiming Mangga dahil manggagamit o dahil yung baba parang mangga. Hindi ko alam kasi ngayon ko lang nakita yun. Iwasan mo yan, Aimee. O kaya patapyas mo, total ang ganda nung botox ba yan? Hindi, tatanong ko lang. Ang ganda pa ng ayos dito Oo. Paayos, kung pinaayos mo to, paayos mo na rin to. Hindi na gano'n lang. Pero kung ayaw mo, okay lang, okay lang. Hindi naman importante bilang senador. Hindi naman importante sa iyong itsura kung ikaw ay magiging maayos na senador, no? Baka magalit yung mga vloggers mo sa akin, mga Iminatics. Nako. Tsaka huwag kang nagdidikit kay Bibi Sara kasi nagmumukha kang Jolalay. But seriously, hindi mo kailangan maging maganda para manilbihan kang senador. And at the same time, hindi mo kailangan sunod ng sunod kay Sara para ka maging epektibong senador. Nanalo ka na po. Ang gawin mo ngayon, ayusin yung kalagayan ni Tatay Digong, patuloy mong paimbestigahan, gaya ng ginawa mo, nakadalawang Senate hearing ka nung ikaw ay nangangampanya pa lang. Nung dumausdos ang iyong trust rating, ang ginawa mo, nakadalawang Senate hearing ka para imbestigahan. Mag-ingay ka ngayon. Bakit hindi pa rin pinauuwi si Tatay Digong? Bakit kinidnap si Tatay Digong? Yun ang gusto marinig ng taong bayan. At alam mo, higit sa lahat kung anong gusto marinig ng taong bayan sa'yo, call out mo. Kailangan magkaroon ng manual counting. Kasi ang iisipin ng taong bayan, totoo man or hindi, halimbawa kay Marcos, anong iniisip ng taong bayan dyan kaysa kapatid mong si BBM? Adik, kasi ayaw magpa-drug test. Alam mo iniisip ng taong bayan? Pag tumahimik ka about doon sa eleksyon, hindi ka nagsasabi ng manual counting, manual recount, pinasali ka lang pang 12, sabit. Pinasabit ka para lang manahimik ka na. Kasi ngayon, nananahimik ka. Yes, maingay ka. Bisi-bisihan ka. Pero malayo ka sa putukan. Kasi anong iniingay mo? Immigration. Anong ginagawa mo ngayon? Dikit ng dikit lang kay BP Sara. Nagpresenta ka bang bodyguard ni BP Sara? Anong maitutulong mo sa taong bayan? Sunod ka ng sunod niya kay BP Sara. Wala kang silbi dyan. Aimee, umalis ka dyan. Huwag kang epal. Aimee, solusyon ka Aimee, latex. Aimee, epal ka Aimee, epal. Sumunod ka kay BP Sara or hindi, maraming susunod kay BP Sara. Hindi trabaho ng isang senador ang maging bodyguard. Para kasi Marroas nag-traffic Mga pa-effect nyo Pero tingnan mo ang baligtad ng mundo. Dati ang apelyidong Marcos, very influential. At ang tingin ng taong bayan sa mga Duterte probinsyano, gaya ng hipag mo. Tingnan mo ngayon, ang mga probinsyanong katulad ng Duterte, ginagawa ka lang alalay. Ginagawa kang aso, sunod ng sunod, na hindi mo kayang manalo. Ang Marcos hindi kayang manalo nang wala ang Duterte. 2 Marcos na po ang napanalo ng Duterte. Ganyan kahina kayong mga Marcos. Kaya ngayon, sip-sip kayo dyan. Sana naman yung mga supporters ni Aimee, kalabitin nyo naman.
Matatalino naman kayo eh. Sana rin may paninindigan kayo. Sabihin nyo naman, manual recount. Sabihin nyo naman, ang asikasuhin, yung hearing, yung may katuturan. Hindi yung parang naging tuta ni BP Sara ikaw. Anong silbi mo dyan? Kasama ni Vice President Duterte sa Qatar si Senator Amy Marcos na inimbitahan daw niya para sa isang pagtitipon ng mga Pilipino roon. Pagkatapos sa Qatar, Tingnan mo, oh. Maraming nagme-message sa akin. Yan ang tingin talaga nila. Pinalusot to. Kasi may 17 million votes. So ang tingin talaga ng taong bayan, nagkadayaan. Paliwanag ko lang mabuti sa inyo. Maraming naniniwala nagkadayaan. Duterte talaga ang nanalo. So kung nagkadayaan, bakit nanalo si Amy? Okay lang kasi kung top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, top 6K. Okay lang yun. Di ba? Ito kasi top 12. Ang dating sa taong bayan, ipinanalo to para manahimik. Tanong ko sa iyo, Amy, totoo ba? Kasi ngayon, nananahimik ka. Sana naman, hindi ka magaya sa kapatid mong budol-budol. Tama na po ang panloloko ng mga Marcos sa taong bayan. Sana, kung paano ka na ipanalo, ituloy mo yung ginagawa mo. Huwag kang manahimik. Patuloy ka pa rin mag-ingay gaya nung ginagawa mo nung kampanya. Sana hindi ka rin budol gaya ng ibang Marcos. takda ring bumisita ang Vice Presidente kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands. Sa June 4, inaasahang babalik ang Vice Presidente sa Pilipinas. Ayan, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. Marcos, sinusuka na ng Mindanao. Posibleng nakaapekto ang bangayan ng Marcos administration at ng mga Duterte sa tiwala ng taong bayan sa Pangulo. Kasunod po ito ng pagbaba ng trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa survey ng Pulse Asia bago ang 2025 midterm elections. Partikular na bumaba yan sa Mindanao. Ang tingin ng isang political analyst na hilang trust rating ng Pangulo nang iparesto si dating Pangulong Duterte para i-turn over sa International Criminal Court. Mindanao will always be Duterte power block, whether we like it or not. Talagang hindi sila basta-basta matitinag dito sa Mindanao. Yan ako, naniniwala ako totoo sinasabi. Malakas talaga. Ngayon lang nangyari talaga yan na merong ganyang kalaking baluarte. Halimbawa, ang Marcos, di ba, Ilocos. Di ba? Pero ito, buong Mindanao, baluarte ng Duterte. Antindi po niyan. At saka, hindi lang po baluarte. Mistulang black voting. Diba? Panalo nga sa Mindanao ang Duterte ni. Kaya nakakapagtaka. Bagamat hindi naman kasing laki ng buong Pilipinas ang Mindanao, pero doon pa lang nakausad na, nakauna na po ang mga Duterte. Kaya nagtataka talaga na may 17 million overvotes tapos hindi nanalo ang Duterte, no? Kasi nga hindi binibilang yung pagka bumoto ka tapos overvotes. Karamihan na nag-overvotes Duterte. Kasi pag nag-12 daw, mali ang basa. Yan ang sinasabi. Mali ang basa nung counting machine. Iba ang nababasa. Karamihan ng Duterte, boboto yung Duterte tapos plus 2. Well, anyway, kaya naman talaga ayaw ng manual recount ng COMELEC. Pero kitang-kita naman, hindi lang Mindanao, but specifically Mindanao, solid po talaga sa Duterte yan. Even sa Duterte, yung mga tumakbong senador. Definitely may hirapan talaga, no? Kahit na sinong politiko right now at this point in time to actually defeat the Dutertes or to put up even a good fight. Or even put up a good fight. Yung ibig sabihin kahit man lang sana medyo dumikit, hindi kaya. Convincing po, landslide lagi sa Mindanao ang Duterte. Against the Dutertes, especially in Mindanao. Sa parehong survey ng Pulse Asia, lumabas ding kalahati ang hindi sang-ayon sa pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero duda sa resulta ng survey ang ilang kongresista. Tanong ni House Assistant Majority Leader Ito, nagdududa daw siya sa resulta ng survey. Anong masasabi niya? Zia Alonto Adjong, paano ginawa ang nasabing survey? Paano daw ginawa yung survey? Kumbiyansa rin si Adjong na hindi ia-acquit ng Senado si VP Sara. I'm optimistic that our senators would base their judgment
on the merits of the evidences and the testimonies from either both the prosecution team. Yan. Sabi niya, naniniwala siya na ang Senado ay maghuhusga sa impeachment base sa ebidensya at saka mga witnesses. Mas lalong hindi may impeach si BP Sara. Kasi kung ang pag-uusapan natin ay yung traditional na botohan lang based on political side, hindi may impeach din si BP Sara, pero pwede pang magdelikado kahit kaunti. Kaunti lang. Pero kung pag-uusapan natin, ebidensya, baka pati Marcos hindi bumoto sa impeachment. Pumabor pa kay BP Sara. Bakit? Alam naman natin na, alam naman nilang katotohanan. Alam ng Pilipino, alam natin lahat, this is public knowledge, that this is just a political harassment kay BP Sara. So don't tell us yung sinasabi mo na based on confidential funds. Hello? Mas malaking confidential funds ni Marcos. Ano ka? So kung i-base natin dun sa sinasabi mo na ebidensya, baka 24-0. Alam naman kasi senador yan. Huwag nga tayong maglukuhan. Yung sinasabi niya na death threat, ang sabi niya, kung papatayin ako nung 3, gantihan. Ibig sabihin, pinatay siya nung 3. So sinasabi niyo ba, mamamatay tao si Tamba, si BBM, tsaka si Lisa? Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Oh. Naku. Ano? Kayo, lalo kayong nasa house, tigil-tigilan niyo yung kasasabi na kung sa katotohanan lang tayo. Of all position in the whole Philippines, even in the whole world, kayong mga kongresista, wala sa lugar magsalita ng ganyan.